Hawak na niya ang kalaykay upang linisin ang giikan at upang tipunin ang trigo sa kanyang kamalig. Ngunit ang ipay susundugin niya sa apoy na di mamamatay kailanman. Marami pang bagay na ipinapangaral si Juan sa mga tao sa kanyang pamamahayag ng magandang balita. Si Herodes man na pinuno ng Galilea ay pinagsabihan din ni Juan dahil kinakasama niya ang kanyang hipag na si Herodias at dahil sa iba pang kasamaang ginawa nito. Kaya ipinabilanggo ni Herodes si Juan at ito'y nadagdag pa sa mga kasalanan ni Herodes. Nang mabautismuhan na ni Juan ang mga tao, binautismuhan din niya si Jesus. Habang nananalangin si Jesus, nabuksan ang langit at bumaba sa kanya ang Espiritu Santo sa anyong kalapati. Isang tinig mula sa langit ang narinig nila. Ikaw, minamahal ko na, lubos kitang kinalulugdan. Magta-30 taon na si Jesus nang siya'y magsimulang mangaral. Sa palagay ng mga tao, siya'y anak ni Jose na anak ni Eli, na anak ni Matat. Si Matat ay anak ni Levi, na anak ni Melki. At si Melki naman ay anak ni Hana, na anak ni Jose. Si Jose naman ay anak ni Matatias, na anak ni Amos. Si Amos ay anak ni Nahum, na anak ni Esli. Si Esli naman ay anak ni Nagay, na anak ni Maat, na anak ni Matatias. Si Matatias ay anak ni Semei, na anak ni Josek. Si Josek ay anak ni Hoda, na anak ni Joanan. Si Joanan naman ay anak ni Resa, na anak ni Zorobabel. Si Zorobabel ay anak ni Salatiel, na anak naman ni Neri. Si Neri ay anak ni Melki, na anak ni Adi. Si Adi ay anak ni Kosam, na anak ni Elmadam, na anak ni Er. Si Er naman ay anak ni Josue, na anak ni Eliezer. Si Eliezer ay anak ni Jorim, na anak ni Matat. Si Matat ay anak ni Levi, na anak ni Simeon, na anak ni Huda. Si Huda naman ay anak ni Jose. Si Jose ay anak ni Honam, na anak ni Eliakim, na anak ni Melea. Si Melea ay anak ni Mainan, na anak ni Matata. Si Matata ay anak ni Natan, na anak ni David. Si David ay anak ni Jesse, na anak ni Obed. Si Obed naman ay anak ni Boaz. Si Boaz ay anak ni Salmon, na anak ni Naason. Si Naason ay anak ni Aminadab, na anak ni Admin. Si Admin ay anak naman ni Arni, na anak ni Esrom. Si Esrom naman ay anak ni Fares. Si Fares ay anak ni Huda, na anak ni Jacob. Si Jacob ay anak ni Isaac, na anak naman ni Abraham. Si Abraham ay anak ni Tare, na anak ni Nacor. Si Nacor ay anak ni Serug, na anak ni Ragau, na anak naman ni Peleg. Si Peleg ay anak ni Heber, na anak ni Sala. Si Sala ay anak ni Kainan, na anak ni Arfaksad, na anak naman ni Sem. Si Sem ay anak ni Noe, na anak ni Lamek. Si Lamek ay anak ni Matusalem, na anak naman ni Enok. Si Enok ay anak ni Hared, na anak ni Mahalalel, na anak ni Kainan. Si Kainan ay anak ni Enos, na anak naman ni Set. At si Set ay anak ni Adan, na anak ng Diyos. Ika-4 na kabanata. Mula sa Jordan, bumalik si Jesus na puspos ng Espiritu Santo. Dinala siya ng Espiritu sa ilang, at sa loob ng 40 araw siya'y tinukso ng dyablo. Hindi siya kumain ng anuman sa buong panahong yon, kaya't siya'y nagutom. Sinabi sa kanya ng dyablo, Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, iutos mong maging tinapay ang patong ito. Ngunit sinagot siya ni Jesus, Nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Dinala siya ng dyablo sa isang napakataas na lugar, at sa ilang saglit ay ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa daigdig.
Ibibigay ko sa iyo ang pamamahala sa lahat ng kahariang ito at ang kadakailaan ito. Sabi ng dyablo. Ipinagkaloob ito sa akin at maibibigay ko sa kanino mang ibigin ko. Kaya't kung ako'y sasambahin mo, magiging sa iyo na ang lahat ng ito. Sumagot si Jesus. Nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. Dinala siya ng dyablo sa taluktok ng templo sa Jerusalem at sinabi sa kanya, Kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka na, sapagkat nasusulat, ipagbibilin niya sa kanyang mga anghel na ingatan ka at aalalayan kanila ng kanilang mga kamay upang ang paa mo di masaktan sa bato. Subalit sinagot siya ni Jesus. Nasusulat, huwag mong tutuksuhin ang Panginoon mong Diyos. Pagkatapos tuksuhin si Jesus sa lahat ng paraan, umalis na ang dyablo at naghintay ng ibang pagkakataon. Bumalik sa Galilea si Jesus na taglay ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Napabalita sa mga karatig bayan ang tungkol sa kanya. Nagtuturo siya sa kanilang mga sinagoga at hinahangaan naman siya ng lahat. Umuwi si Jesus sa Nazaret, ang bayan na kung saan siya lumaki. Gaya ng kanyang nakagawian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumindig siya upang bumasa at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaias. Binuksan niya ito sa dakong kinasusulatan ng ganito, Nasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang magandang balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya, at sa mga bulag na sila'y makakakita. Sinugo ako upang palayain ang mga inaapi, at ipahayag na dumating na ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. nirolyo niya ang kasulatan, at matapos isauli sa tagapag-ingat, siya'y naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga, at sinabi niya sa kanila, Natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan habang kayo'y nakikinig. Pinuri siya ng lahat, at humanga sila sa kanyang napakahusay na pananalita. Hindi ba't ito ang anak ni Jose? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, Tiyak na sasabihin ninyo sa akin ang kasabihang ito. Doktor, gamutin mo muna ang iyong sarili. Marahil sasabihin pa ninyo, gawin mo rin dito sa iyong sariling bayan ang mga nabalitaan naming ginawa mo sa Kapernaum. Tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming byuda sa Israel noong panahon ni Elias nang hindi umulan sa loob ng 3.5 taon at nagkaroon ng taggutom sa buong lupain. Subalit hindi pinapunta si Elias sa kanino man sa kanila, kundi sa isang byuda sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. Sa dinami-rami ng mga ketongin sa Israel noong panahon ni Eliseo, wala ni isa man siyang pinagaling maliban kay Naaman, na isa pa namang taga-Syria. Nagalit ang lahat ng nasa sinagoga nang marinig ito. Nagsitindig sila at itinaboy siyang palabas papunta sa gilid ng bundok na kinatatayuan ng bayan upang ihulog siya sa bangin. Ngunit dumaan siya sa gitna nila at umalis. Mula roon, si Jesus ay nagpunta sa Kapernaum sa Galilea at nagturo sa mga tao ng araw ng pamamahinga. Namangha sila sa kanyang pagtuturo sapagkat may kapangyarihan kung siya'y magsalita. May isang lalaki noon sa sinagoga na sinasaniban ng masamang espiritu. Sumigaw ito ng malakas. Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang buksain kami? Kilala kita. Ikaw ang banal na Diyos. Subalit pinagsabihan siya ni Jesus. Tumahimik ka! Lumayas ka sa taong yan! At sa harapan ng lahat, ang tao'y inilugmok ng demonyo at iniwang hindi sinasaktan.
Nang gilalas ang lahat ng naroroon kaya't nasabi nila sa isa't isa, Ano ito? Lubhang makapangyarihan ang kanyang salita. Nauutusan niyang lumayas ang masasamang spirito at sumusunod naman sila. At kumalat ang balita tungkol kay Jesus sa buong lupaing iyon. Si Jesus ay umalis sa sinagoga at nagpunta sa bahay ni Simon. Nagkataong ang biyanan ni Simon ay may mataas na lagnat, kaya't nakiusap sila kay Jesus na siya'y pagalingin. Tumayo si Jesus sa tabi ng higaan ng babae at iniutos na mawala ang lagnat, at nawala nga. Noon di tumindig ang may sakit at naglingkod sa kanila. Pagkalubog ng araw, dinala ng mga tao kay Jesus ang lahat ng may sakit, anuman ang karamdaman ng mga ito. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa bawat isa at silang lahat ay gumaling. Pinalayas din niya ang mga demonyo sa mga taong sinasaniban ng mga ito. Lumabas silang sumisigaw, Ikaw ang anak ng Diyos! Ngunit sinaway sila ni Jesus at hindi pinahintulutang magsalita sapagkat alam nila na siya ang Mesiyas. Nang mag-uumaga na, umalis si Jesus at nagpunta sa isang ilang na puok. Hinanap siya ng mga tao at nang matagpuan ay pinakiusapang huwag muna siyang umalis. Subalit sinabi niya, Dapat ko ring ipangaral sa ibang mga bayan ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos, sapagkat iyon ang dahilan, kaya ako sinugo. At nagpatuloy siya ng pangangaral sa mga sinagoga sa Judea. Ikalimang kabanata. Minsan, habang nakatayo si Jesus sa tabi ng lawa ng Genesaret, nag-uunahan ang napakaraming tao sa paglapit sa kanya upang makinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang 2 bangka sa tabi ng lawa. Wala sa mga bangka ang mga mangingisda, kundi nasa lawa at naglilinis ng kanilang mga lambat. Sumakay siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simon ang may-ari nito na ilayo ng kaunti ang bangka. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang mangaral, sinabi niya kay Simon, Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli. Sumagot si Simon, Guro, magdamag po kaming nagpagod, ngunit wala kaming nahuli. Ngunit, dahil sa sinabi ninyo'y iuhulog ko ang mga lambat. Ganon nga ang ginawa nila. At nakahuli sila ng maraming isda, kaya't halos mapunit ang kanilang mga lambat. Kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa kabilang bangka upang magpatulong. Lumapit naman ang mga ito at napuno nila ang 2 bangka. Ano pat halos lumubog ang mga ito. Nang makita yun ni Simon Pedro, siya'y lumuhod sa harap ni Jesus at sinabi, Layuan po ninyo ako, Panginoon, sapagkat ako'y isang makasalanan. Nang gilala siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli, gayon din sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo at mga kasosyo ni Simon. Sinabi ni Jesus kay Simon, Huwag kang matakot. Mula ngayoy mga tao na ang huhulihin mo. Nang maitabi na nila ang mga bangka sa pangpang, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Nang si Jesus ay nasa isang bayan, nakita siya na isang lalaking ketongin. Nagpatira pa ito at nakiusap, Ginoo, kung ibig po ninyo, ako'y inyong mapapagaling. Hinawakan siya ni Jesus at sinabi, Ibig ko, gumaling ka na. At noon day nawala ang kanyang ketong. Pinagbilinan siya ni Jesus. Huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip ay pumunta ka sa pari at magpasuri. Pagkatapos mag-alay ka ng handog, ayon sa iniutos ni Moises, bilang patutuo sa mga tao na magaling ka na.